Sabi ng mga bright dito, sabi niya, tawa pa siya, oh, para bang na-enjoy niya yung mga redundant minor subjects na naaral in the past ng paulit-ulit. Unang-una, yung perspective mo. Hindi ko nakita yung subject as a redundant. Mas complex siyang inihain sa amin compared sa kung paano siya diniscuss nung nasa high school kami. So, kung sa iyo, redundant siya, doon sa mga gustong matuto, dinadigest nila ng maayos yun. Hindi yung pag narinig na naman nila, uy, humanities na naman, uy, Rizal na naman, paulit-ulit na lang. They would always ask themselves, ano yung pwede pa nilang matutunan, ano yung hindi pa nila nalalaman, imbes na they would pretend to themselves that they already know the subject. That's Dunning-Kruger effect. And marami yung mga Pilipino na mataas yung level ng Dunning-Kruger effect nila. Kasi tingin nila, naaral na nila nung grade school, basic lang yun eh. Tumataas yung confidence nila without even, hindi siya proportional or parallel doon sa knowledge na dapat natututunan nung ganung kataas na confidence. I'm not against sa minor subjects, pero ang problema kasi masyadong standardized sa Philippine. Walang freedom to choose yung minor subjects. Alam mo, pag ang batang mangmang, binigyan mo ng choice na pumili, most of the time yung choice na pinipili nila is out of ignorance and innocence. And that is disastrous. I'll give you an example. Pag yung bata pumipili ng major in gender studies, anong trabaho nun? 'Di ba? Oh. Do we need more of that course? Or do we need more nurses? Do we need more doctors? Do we need more teachers? Do we need more... Alam mo, marami sa taong may ganitong mindset. Yung hindi man lang magiging responsable doon sa effect ng mga bagay na pinipili nila. They always use a scapegoat to say na, hindi ko kasalanan to. Ibang tao, ibang group. They would always blame other people aside from themselves.